tayo magsimula sa ating aralin, ay magsitayo muna ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Bago tayo magsiupo, ay pakiayos ng mga upuan at pakipulot ng mga kalat sa ilalim ng upuan. Maaari po ba? Okay, class, maraming salamat. Kumusta naman kayo ngayon? Mabuti kung okay lang kayo. Mayroon bang lumiban ngayong araw na ito, binibining ahon? Wala? Magaling, ikinagagalak ko na walang lumiban sa araw na ito. Bilang pagbabalik-aral noong nakaraang tagpo, ano ba yung itinalakay natin noong nakaraang tagpo? May makakasagot ba o may nakakaalala? Yes, binibining Pirinyo. Tama, ito ay tungkol sa uri ng mga tula. Ano-ano ba yung mga uri ng tula? Yes, Ginoong Jericho. Magaling, ito ay tungkol sa mga tulang liriko, tulang pasalaysay, tulang pandulaan, at tulang patnigan. Ikinagagalak kung talagang naunawaan nyo ang mga ating tinalakay noong nakaraang tagpo. Ngayon, class, ay meron akong inihandang mga larawan at pagmasdan ang mga ito. Una, ano ang nasa larawan? Tama, ito ay isang bahay kubo. Dalawa, sa tingin niyo, class, ano ang nasa larawan? Yes, binibining botero. Tama, ito ay isang alahas. At ang panghuli, ano ang nasa larawan, binibining habay? Tama, ito ay isang lupain. Batay sa aking mga ibinigay na larawan o ipinakitang larawan, may tanong ako sa inyo. Ano ang mga pamana na natanggap ninyo mula sa inyong mga magulang o nakakatanda? At bakit mahalaga ito sa inyo? Anyone? Kagaya ng tama, magaling. Halimbawa ay mga alahas o mga antik na mga gamit. So, bakit mahalaga ito sa inyo? Or bakit mahalaga ito sa iyo? Tama, dahil mahalaga ito dahil ito ay ibinigay ng ating mga magulang at sumisimbolo at lalo na ito ay may sentimental na value na gamit. Ngayon, class, ay may inihanda akong mga salitang na di pamilyar sa inyo. Tulad ng hibla. Ano nga ba ang hibla? Tama, ito ay isang strand o isang hibla ng buhok. Kalawa ay ang tinangka. Ano ba ang tinangka? Yes, binibining palma. Tama, ito ay isang may balak o halimbawa, balak ko siyang bilhan ng sapatos o tinangka ko siyang patayin, ganyan. Ikatlo ay ang kubyertos. Ano ba ang kubyertos? Yes, binibining ahon. Tama, ito ay isang kagamitang pangkain tulad ng tinidor, kutsara, plato at iba pa. Magaling! Ano naman ang namamanglaw? Tama, ang namamanglaw ito ay isang pagkalungkot o pagdadalamhati. Okay, class. Ngayon, mayroon ba kayong ideya kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Tama, ito ay tungkol sa tulang ang pamana ni Jose Corazon de Jesus.
Bago tayo magsimula sa ating pagtatalakay, narito muna ang mga layunin na nais makamit ngayong araw na ito. Sa loob ng isang oras na talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang na isa-isa ang mga pangunahing ideya at detalye ng tulang ang pamana ni Jose Corazon de Jesus na ipapahayag ang damdamin tungkol sa kahalagahan ng pamanang iniwan ng magulang o mahal sa buhay na isusulat ng sariling tula na may konekta sa paksa na tulang tinalakay. So, ngayong class ay meron akong ipaparinig sa inyong audio recording tungkol sa ang pamana ni Jose Corazon de Jesus. So, ngayon ay ihanda ang sarili at makinig ng mabuti. Isang araw, ang ina ko'y nakita kong namamanglaw. Naglilinis ng marumit mga lumang kasangkapan. Sa pilak na ang kanyang buhok, nahibla na ang katandaan. Nabakas ko ang maraming taon niyang kahirapan. Sa guhit ng kanyang pisngi, lumalalim araw-araw, nakita kong ang ina ko'y tila baga nalulumbay. At ang sabi, itong piano'y sa'yo ko ibibigay. Ang kubyertos nating pilak ay kay Itang maiiwan. Mga silya at aparador ay kay Tikong nababagay. Sa ganyan ko hinahati itong ating munting yaman. Pinilit kong pasiyahin ang lungkot ng aking muka. Pinangka kong magpatawa upang siya ay matuwa. Subalit sa aking matay, may namuong mga luha. Hindi ko mapigilan at di ko masansala. Naisip ko ang ina ko, ang ina kong kaawa-awa. Tila kami iiwan at mayari ng huling nasa. Sa halip na magalak, sa pamanang mapapala, sa puso ko ay dumalaw ang malulungkot na gumita. Napaiyak akong tila isang kaawa-awang bata't niyakap ko ang ina ko at sa kanya ay winikan. Naintindihan niyo ba ang inyong pinakinggang tula tungkol sa ang pamana ni Jose Corazon de Jesus? Magaling! So ngayon may mga katanungan ako. Una, ano ang pangunahing tema ng tula tungkol sa ang pamana? Meron bang makakapagsagot? Yes, Binibining Princess. Tama, ito ay tungkol sa pagpapakita ng pagsakripisyo, pagmamahal ng kanyang ina sa kanyang pamilya. Ano naman ang mga aral na napulot tungkol sa tula? Magaling! Ito ay ang mga aral na pagmamahal sa magulang. Ano pa? Sino pa makapagbigay? Tama! Ito ay pagpapahalaga at pagsasakripisyo. So ngayon, naintindihan niyo ba ang mga naintindihan niyo ba ang ating tinalakay ngayong araw na ito? Mabuti naman kung ganon. Ngayon,
ay may gawain tayo. Sa isang A4 na bond paper, sumulat ng isang sariling tula tungkol sa kahalagahan ng pamana sa inyong buhay at ikonekta ang inyong sagot sa tula ni Jose Corazon de Jesus. Bago tayo magsimula ay may mga pamantayan. Ang pamantayan, nilalaman 40 puntos, organisasyon 30 puntos, wika 20 puntos, orihinalidad 10 puntos, at ang kabuuan ay 100 puntos. Maaari na kayong magsimula. Okay class, tapos na ba ang lahat? Maaari nyo bang ipasa ang inyong mga tula sa harapan? Okay, maraming salamat. Ngayon, sa ating gawain ay tapos na. Sa susunod ay meron tayong takdang aralin. Kumuha ng isang kapat na papel at isulat ito. Basahin muli ang tula at unawain mabuti ang isinasaad dito. Gumawa ng isang tula para sa iyong magulang na kaugnay ng tulang ang pamana. Lagyan ito ng disenyo at tiyaking maayos ang nilalaman nito. Naintindihan niyo ba, class? Kung ganon, ay magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, class, at sa susunod na tagpo. Hanggang sa muli.